May mga himalang nagpapayanig sa mga tao. Mayroon ding nagaganap ng tahimik, halos hindi napapansin. Ngayong araw, titingnan natin ang mga mas maliliit na sandaling iyon na nagpapakita kung gaano kalalim nakatuon si Padre Pio sa biyaya ng Diyos. Manatiling nakatutok. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang kayo naparito o matagal na kayong sumusubaybay, ikinagagalak naming narito kayo. Ang kwento mula sa buhay ni Padre Pio ngayon ay maaring magbigay sa inyo ng inspirasyon na sa paraang hindi ninyo inaasahan. At narito po ang ating kwento ngayong araw. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay mula sa aklat na Padre Pio, Heavenly Facts and Words of Wisdom ni Giuseppe Cacciapoli. Marahil marami na sa inyo ang pamilyar sa mga pinakadakilang himala ni Padre Pio. Ang kahangahangang mga paggaling, ang napakaraming pagbabalik loob ng mga makasalanan, at maging ang kanyang bilokasyon sa malalayong lugar. Ngunit para sa akin halos kasing kahanga-hanga rin ang maliliit na himala, ang mga tahimik na sandali na hindi napapabalita. Sapagkat sa isang simpleng sandaling ito, nakikita natin kung gaano kalalim ang pakikiisa ni Padre Pio sa sobrenatural at kung gaano kasaganang dumaloy ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ngayon nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga hindi gaanong kilalang himalang ito. Sana ay magustuhan po ninyo sila. Habang itinatayo ang kumbento at simbahan ng Banal na Pamilya, Holy Family sa Pietrelcina, ang bayan ni Padre Pio, naharap sa malaking problema ang mga manggagawa. Walang tubig. At kung walang tubig, hindi maaaring magpatuloy ang pagtatayo nito. Hindi nila alam ang gagawin. Kaya nagpasa silang humingi ng tulong kay Padre Pio. Tandaan ninyo, sa panahong iyon ay wala si Padre Pio sa lugar ng konstruksyon. Nasa San Giovanni Rotondo na siya, mga 120 kilometro ang layo. May nagpaliwanag sa kanya na sitwasyon at ipinakita sa kanya ang plano ng lugar. Itinuro ni Padre Pio ang isang bahagi at sinabi, maghukay kayo dito ng 5 metro mula rito at makikita ninyo ang lahat ng tubig na kailangan ninyo. At yun nga ang nangyari. Nakakita sila ng sapat na tubig, hindi lamang para sa pagtatayo ng kundi maging para sa pangangailangan ng buong bayan. Isang lalaki na nagngangalang Silvio Iscoca ang naglalakbay sakay ng tren papuntang San Giovanni Rotondo upang makipagkita kay Padre Pio. May dala siyang isang supot ng candy bilang regalo. Ngunit habang nasa biyahe, nagutom siya. Kaya binuksan niya ang supot at kumain ng ilan. Noong panahon yun, wala pang mga plastic na lalagyan. Mahigpit na ang pagkakasara. Marahil ay simpleng supot lamang iyon na papel o cellophane. Nang sa wakas ay makaharap niya si Padre Pio at ibinigay ang regalo, tinanong siya ni Padre Pio, masarap ba ang kinain mo sa tren? Maiisip niyo marahil kung gaano ang kahihiyang naramdaman ni Silvio. Ako man siguro ay ganon din ang mararamdaman kapag nabisto ni Padre Pio. Sa San Giovanni Rotondo, nakaugalian ng mga peregrino na lumuhod sa mga pasilyo habang dumaraan si Padre Pio. Isang lalaki ang mabilis na nagtanong, Padre, buntis ang aking asawa. Kung lalaki ang bata, anong ipapangalan ko sa kanya? Sumagot si Padre Pio, pangalanan niyo siyang Pio. At kung babae, Pio pa rin. Sa katunayan, lalaki nga ang ipinanganak.
Pagkalipas ng 2 taon, lumapit muli ang parehong lalaki kay Padre Pio na may parehong katanungan tungkol sa ipapangalan sa batang darating. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Padre Pio, "Pangalanan ninyo siyang Francesco." At gaya ng dati, lalaki rin ang ipinanganak. Noong 1948 o 1948, isang misyonaryong Cappuccino na nagngangalang Padre Luis Magliacani ang naghahanda ng bumalik sa India matapos bumisita sa kanyang pamilya sa Italia. Ilang araw na lamang ay aalis na ang kanyang barko mula sa Napoli or Naples. Iminungkahi ng isang kaibigan na dumalaw muna siya kay Padre Pio bago umalis. Sumagot si Padre Luis na peking santo si Padre Pio. Ngunit nagpumilit ang kaibigan. Pumunta ka pa rin upang makita mo mismo ang peke. At pumayag si Padre Luis. Nang makita sila, sinabi agad ni Padre Pio, "Hindi ka na babalik sa India. Pupunta ka sa Arabia." Sumagot si Padre Luis, "Bago ako pumunta dito, iniisip kong baliw ka. Ngayon, sigurado na ako." Hindi nagtagal matapos ang pag-uusap na iyon, tumunog ang telepono sa kumbento. Isang kardinal ang tumawag para kay Father Luis. Sinabi nitong huwag na siyang pumunta sa India at sa halip ay magpunta agad sa Roma. Sa Roma, nagkaroon siya ng pribadong pakikipagkita kay Papa Pio XII or Pius XII. Sinabi ng Santo Papa sa kanya, "Ikaw ang napiling magbukas ng bagong misyon sa Arabia." Sumagot si Padre Luis, Alam ko na po yon. Sinabi sa akin yan ni Padre Pio. Akala ko baliw siya. Ngayon, alam ko ng santo talaga siya." Isang kapatid na pari sa San Giovanni Rotondo, si Daniele Natale, ay minsang lumuhod malapit kay Padre Pio habang ito ay malalim na nagdarasal. Nagkaroon siya ng ideya o marahil tukso na subukin kung mababasa ni Padre Pio ang kanyang iniisip. Tahimik niyang hiniling sa isip na ialay ni Padre Pio ang kanyang panalangin sa Panginoon para sa kanya. Biglang tumango si Padre Pio, ngunit hindi sigurado si Brother Daniel kung nagkataon lamang iyon. Kaya sa isip niya ay muli siyang nagtanong kung para sa kanya ang pagtangong iyon. At muling tumango si Padre Pio. Hindi pa rin siya kumbinsido. Kaya sa sandaling iyon ay lumingon si Padre Pio sa kanya at malakas na sinabi, "Oo, nasiyahan ka na ba ngayon?" At upang pagdugtungin ang lahat ng ito, narito ang isang pangyayari na nagpapaalala sa atin na ang mga himalang ito ay hindi sariling kapangyarihan ni Padre Pio. Ito ay kaloob mula sa Diyos, mula sa langit. Isang araw, humingi ng payo si Padre Carmelo, ang superior ng kumbento, kay Padre Pio tungkol sa isang mahirap na sitwasyon. Sumagot si Padre Pio na ipagdarasal niya ito. Lumipas ang mga araw, muling nagtanong si Padre Carmelo. Muli ring sinabi ni Padre Pio na ipagdarasal niya ito. Nagulat si Padre Carmelo, marahil bahagyang nainip kung bakit napakatagal bago makakuha ng sagot. Tinanong niya si Padre Pio kung bakit at sumagot si Padre Pio, "Anak ko, kung ang sagot ay hindi nagmumula sa itaas, ano ang masasabi ko? Sa palagay ko, ipinaliliwanag na ng mga linyang iyon ang lahat." Hindi nakita ni Padre Pio ang sarili bilang isang gumagawa ng himala. Siya ay nananalangin, naghihintay, at lubos na umaasa sa kung ano ang nagmumula sa itaas. Ibig sabihin sa Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan po ninyo ang video ngayong araw,
mag-like at ibahagi upang mas marami pang makarinig ng mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga susunod na video na aming ilalabas sa hinaharap. Sumuporta sa aming apostolado sa pamamagitan ng pagiging buwan ng donante o taga-abuloy at lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bilang benepisyo, maaari kayong makatanggap ng binasbasang larawan, medalya, o rosaryo ni Padre Pio na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Mangyaring bisitahin ang aming website para sa mga detalye sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org. At dito po tayo nagwawakas hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpalain nawa kayo palagi ng mahal na Birhen ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e